Alright guys, yes, it's me again. I'm back, Alicia nyo. And yes, kasama natin si... Jake Magnus TV. At ngayon mga kababayan, magsasama-sama na naman po tayo para sa panibagong talakayan. So ano nga ba ang agenda natin ngayong araw na ito? Ito, meron ako sa inyong ipapakitang litrato, mga minamahal. So ang agenda natin ay malamang bookingin, yung mga congressman at dapat maparusahan yung may mga pananagutan. Naalala ninyo, 'di ba? Merong mga senador. Merong mga kongresista na binanggit, 'di ba? Parang nagkakaroon ng awarding, no? Tan tan tadadadan. Kasi ang dami mga kongresistang binanatan eh. Hindi naman totally binanatan. Talagang idinawit, Diskaya talaga, no? Talagang walang walang uuwing lahat tayo dito magsama-sama tayo sa kulungan. Walang pwedeng magiging masaya. Kaya nga, tama. Dadamay ko na kayo. Hindi kasi ang point ni Diskaya, kinukuyog naman daw sila ng taong bayan, di nilaglag na lang daw din nila yung mga kongresista para yung mga kongresista sila na lang daw ang mag-away. 'Di ba? Para hindi na involved dito yung taong bayan kasi natatakot din naman daw sila sa kanilang buhay at sa kanilang sarili. And kung ako naman yung magbibigay ng komento, malamang yan yung consequences ng ginawa yung katarantaduhan eh. 'Di ba? So ngayon meron ako sa inyo ipapanood. Short video lang to 'di ba? Actually kumilos dito yung yung ating ahensya ng gobyerno para talaga, 'di ba? Isa-isahin, durugin kung sino mang mga politiko, mga public servant na naglilingkod kuno pero ang ginagawa, nagnanakaw ng patago sa ating bayan. Alright, tapos pagkatapos nito, magkokomento si Jake Magnus tungkol dito nga sa mga eksenang ganap ng mga kongresistang nabanggit ni Diskaya. Alright. Ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aytaide of Quezon City. Wait lang. Medyo bounce tayo dito kay Arjo Aytaide. You know what, mga minamahal? Wala talaga silang, although dininay ni Arjo Aytaide itong kanilang pagkakasangkot. Pero kasi itong mga Diskaya, maniniwala ka ba? 'Di ba? Sinungaling sila eh. Papaniwalaan mo ba nakasama itong sila Arjo Aytaide? At saka hanggat walang ebidensyang inilalabas itong mag-asawang Diskaya about sa mga accusation nila, hindi kasi natin pwedeng paniwalaan. Lalo na yung kay Arjo Aytaide, alam naman natin na talagang gumagawa ng maayos yung si Arjo Aytaide, magaling na congressman yan. So ngayon may mga binanggit din naman itong si mag-asawang Diskaya na ito, itong si Corley Diskaya na nabanggit yung mga congressman na kakatakbo pa lang nung 2025 at kakapanalo pa lang. So doon pa lang nagkakaroon na ng problema katulad nung si Vargas na taga Quezon City. Congressman yun, nakatatakbo pa lamang at kapapanalo pa lamang pero idinawit din nila. So may mga bagay kasi na na hindi talaga kapanipaniwala sa sinasabi ng mag-asawang Diskaya. Ngayon, kung titingnan din naman natin, maliwanag naman yung ipinakita kanina ni Mima Alicia na quote-in-quote na dapat ang linisin muna, wag linlangin ang bayan, ang linisin muna dapat yung kamera. Kasi unang-una, kung tayo ang tatanungin in my personal opinion, dapat kasi may mga taga-kamera talaga na managot dyan. Lalo na at may mga kongresista na mga pinangalanan dyan. So ngayon, sinasabi din ng mag-asawang Diskaya na kasama itong pangalan ni Saldico at House Speaker Martin Romualdez. Pero sa akin, in my personal opinion, ang pananaw ko dyan, kung talagang kasangkot at kasama dyan si House Speaker Martin Romualdez, kung totoo man yung accusation na yan, dapat siyang managot. Pero kung wala namang katotohanan, much better, since sinagot na naman ito ni House Speaker, sampahan niya
ng kaso itong mag-asawang Diskaya. I agree with you. Kasi medyo na ano lang ako, mga minamahal, dito sa part ni House Speaker Martin Romualdez, hindi namin sinasabi na malinis itong si House Speaker. Pero hindi din naman namin pwedeng sabihin na guilty siya. Kasi, katulad dito kay Arjo Atayde, 'di ba? Ano yung ebidensya nila? 'Di ba? Ang hirap kasing mag-accuse without evidence. Tama. 'Di ba? Yun yung pinakamahirap eh. Tingnan ninyo, ako supporters ako ng mga Atayde. Nung nadawit yung kanilang pangalan, like, na-shock ako. Kasi hindi nila magagawa yun eh. May pera na sila, mga minamahal. And beside, si Maine Mendoza, yung tatay niyan, businessman. And yung nanay niya, businesswoman din. May pera na yan sila. Na ano lang ako, na dinamay nila yung tao na mayroon namang pera. And beside, kakapanalo pa nga lang din nun nila, nila Atayde, diba? Tapos idadamay nila. So, nasan yung ebidensya? So, sa lahat ng nabanggit na kongresista nila Diskaya, maybe ang iba doon talagang totoo na gumagawa. And maybe yung iba din doon, 'di ba? Hindi. So ngayon na kailangan mangyari, salain, hingin, bawat kahit katiting na ebidensya. Tama. 'Di ba? Yun yung kailangan nating malaman dito. Tingnan nyo naman kung paano mag-imbestiga yung house. 'Di ba? Merong ebidensya. Tingnan niyo, pumiyok agad si Jinggoy pati si Villanueva. Yun dapat yung ganun press briefing agad, 'di ba? Kaya nga para sa akin dapat talaga ang unang maparusahan dito yung mga kongresista na sangkot at yung mga senator na sangkot kasi unang-una ito klaruhin lang natin yung kanina. Si Atayde matagal nang nananalo yan at alam na naman natin mga kababayan kung ano yung nagawa ni Atayde. So ngayon, punta tayo dito sa ihalin tulad lang natin. Yung anak. Hindi, matagal na siyang matagal ng congressman, nakapapanalo lang ulit. So ganon. So ito mga kababayan, para sa akin kung titingnan natin, halos maiihalin tulad natin ito sa mga nangyayaring issue ngayon lalo na dyan sa may parting Oriental Mindoro. Kung titingnan ninyo, yung governor, pilit inililigaw itong si Secretary Vince Dizon para lang maakusahan itong si Regional Director ng DPWH dyan po sa Oriental Mindoro. Pilit sinisiraan yung mga proyektong okay naman at dinadala sa maling proyekto itong si Secretary Vince Dizon ng DPWH. So ngayon, para masiraan lamang itong si Gerald Pacanan, kung ano-ano ang mga sinasabing mga ipinapakitang paninira nitong si Governor pero hindi niya natatalakay at hindi niya binabanggit publicly yung dredging na ginagawa po sa lugar ng Oriental Mindoro at hindi niya isinisiwalat sa taong bayan yung maling dulot niyang mga dredging na yan at mga sand mining na ginagawa dyan sa Oriental Mindoro. Alam naman po natin, itong regional director na si Gerald Pacanan ng DPWH dyan po sa Oriental Mindoro, ang dami na po niya natanggap ng mga parangal. At masasabi po natin na subok na yon sa pagiging sa pagiging public servant at tao ng DPWH. Marami siyang naipatayo, maraming proyektong nagawa na hindi naman po natin may kakailanan ng papakinabangan ng mga kababayan natin dyan po sa may Oriental Mindoro. So ngayon, para sa akin, sana Governor, magpakatotoo na po kayo. Governor Dolor, dapat ang gawin nyo po, ituro ninyo yung mga proyekto na talagang bukod sa ipinapakita nyo yung masasama na sinasabi ninyo, ipakita nyo rin yung yung mga magagandang nagawa ni Gerald Pacanan. In the same time, aminin nyo rin sa publiko yung pagpayag ninyo ng mga dredging dyan sa lugar ng Oriental at yung mga sand mining at liwanagin nyo din kung saan napupunta ang kinikita nun. Okay. Oy, by the way na-mention mo na merong dinadala ni tawag dito ni Congressman si Dave Dizon sa iba't ibang na hindi naman talaga yung May narinig ako. Actually, totoo naman, mga minamahal, binalita. Sa Oriental Mindoro, meron daw sinasabi na ghost project. Pero hindi naman talaga siya ghost. Talagang
niligaw lang si Secretary Vince Dizon, 'di ba? Para masabi niya na ay may ghost project. Pero ang totoo, hindi naman 'yun siya ghost project. Nilagay lang siya sa ibang lugar, parang ibang proyekto. Hindi 'yun ghost kasi wala naman talaga nasimulan doon. Dito kunyari, ito yung totoong nagawang proyekto. Dito dinala sa kabila para masabing may ghost, At may 'di ba? problema yung flood control. Oo. So by the way, mga minamahal, dapat lahat mapanagot. Hindi lang kongresista, dapat pati mga senador kasi imposibleng walang involved na senador diyan, 'di ba? So kaya ang dapat natin gawin, paigtingin, bumoses, wag nating hayaang mapatay ang issue dahil kahit sa social media lang tayo bumabanat, malaki pa din ang naitutulong nito sa mamamayang Pilipino para maging relevant ang issue nang sa gayon paulit-ulit na kinakalampag, 'di ba, ng mamamayang Pilipino ang mga tiwali sa ating gobyerno. Kaya tingnan ninyo, nag-iini-minimay mo na sila, 'di ba? Mga minamahal. Alright, so eto, pagpatuloy pa natin. Ay. Wait. Nicanor Nicky Briones of AGA Party List, Congressman Marcy Teodoro of Marikina. Ay, si Marcy Teodoro, parang hindi din ako dito sang-ayon di ba? Kapapanalo lang ata niyan, hindi Oo. ba? Yan yung kapapanalo lang. Oo. Hindi, actually, nanalo na din sila before. Pero si Marcy Teodoro, ang dami din naman nagawa sa Marikina na maayos eh. 'Di ba? So ba't nila babanatan, 'di ba? Anong connection din, wala nga silang picture eh. Hindi unlike kay Jinggoy talaga na mayroong picture with district engineer na sinasabing hindi daw niya kilala. Pati itong si Joel Villanueva. Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan. Congressman Eleandro Jesus Madroño of Romblon. Congressman Benjamin Benji Agarao Jr. Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwaray Party List. Kong Leo de Odi Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivico Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawan ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipili sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang Okay, narinig ninyo? 20 to 30%. Sa kanila yon, kila Diskaya yun yung pagpapaliwanag nila. Sa mga congressman, paano yun? According sa district engineer, yung mga senador, ganun din. No? Paano yun from senador, senador pala. Yung mga senador, ganun din. Paano na paghati-hatian ang 30%? Pares sila nanghingi ng 30%. So, parang, di ba? Medyo malabo yung pagpapaliwanag ni. Kaya nga kaya nga sinasabi natin, kita mo ba sa quote-unquote na pinakita mo? Kaya nga sinasabi na dapat wag linlangin ang taong bayan, talagang Congress at saka Senado yung dapat panagutin. Kasi nga, aminin man nila o hindi, talagang meron silang pananagutan dyan. May mga congressman talaga na kumikickback dyan at talagang namimera dyan. Meron din naman mga senator na kumikickback at saka namimera. Kaya nga dapat may managot po dito sa isyong ito. Hindi pwede na wala pong mananagot dito. Hindi pwede na yung mananagot lang taga DPWH. And the same time, yung mga kontraktor, hindi po pwede yun. Dapat may managot din dito na mga kongresista at may managot din dito na mga senator. So kaya nga ito yung sinasabi ko, partner Kung titingnan mo, idinadawit yung pangalan ni House Speaker. So kung wala namang katotohanan yung pagkakadawit sa pangalan ni House Speaker, much better na dapat makipagtulungan din si House Speaker na mapapanagot yung mga kongresista na yon. At para malinis din yung kanyang pangalan at masabi na wala siyang intensyon na masama at hindi totoo yung accusation sa kanya. Ako naniniwala ako na hanggat walang ebidensyang nilalabas sa itong mga Diskaya, inosente dyan si House Speaker Martin Romualdez. At alam natin na wala siyang ginagawang masama kasi unang-una nga, wala namang matibay na ebidensya itong mag-asawang Diskaya. So ngayon, ang dapat gawin ni House Speaker, ilantad niya yung mga pagkakakilanlan
alamin niya kung may katotohanan ba itong accusation ng mag-asawang Diskaya dito sa mga kasamahan niyang congressman. At the same time, sa Senado, dapat may managot din at hindi po pwede na wala pong mananagot dyan. Alright. So tama naman yung sinabi ng ating kaibigan na si si Jake Magnus. So hindi pwedeng district engineer, hindi pwedeng yung mga may company lang. Dapat lahat kasi lahat naman sila involved dyan Hindi naman kasi yung forms of corruption nanggagaling sa isang tao. Kunyari, ako senador, sasabihin ko sa DPWH, ito yung kunin yung contractor. Hindi ganoon. Siyempre, ang daming pagdadaanan yan. So, lahat ng mga involved, kahit gaano pa man yan kahaba, kung kailangan panagutin, dapat imbestigahan ng masinsinan nang matukoy natin yung pinakaugat doon kung saan nga ba nagsisimula ang pangangamkam dito nga po sa budget ng flood control. Alright? Kaya nga sabi ko sa inyo, panagutin at huwag linlangin ang taong bayan. Mga kongresista, senador, dapat managot dito sa anomalya sa flood control. At tandaan ninyo, hindi namin kayo titigilan kakaboses hanggat hindi namin nakakamit ang hustisya. Alright, yes mga minamahal. Thank you, Jake Magnus. Ayan, maraming salamat in the third time na imbitahan tayo dito sa channel ng ating kaibigan na si Mima Alicia. So mga kababayan, maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta dito po sa ating channel na ito na pinagtalakayan ng mga mahalagang usapin. So sana suportahan po natin itong channel na ito. At the same time, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe dito po sa channel na ito. At maraming salamat din po sa lahat ng hindi nag-i-skip ng mga ads dito po sa channel na ito. Thank you po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Maraming salamat po.